O, ito na nga. Nandito na ulit ako ngayon. Ayan o. Bundok siya. Ayan. Itong lugar na ito, ito yung nung ako'y bago pa dito, ako'y napadaan dito kasama yung anak ko. Yung unang-unang daan ko sa lugar na to. Kasi pumunta kami dun sa ako pa rin ng barangay na to. Dun sa kabilang sitio. Pumunta kami. Dahil may pinuntahan na akong kakilala doon. Dahil kami nga ay lilipat ng bahay. Pangalawang bahay na nilipatan namin nung unang tumira kami dito. Kaya kami dumaan dito. Ngayon, nung babalik ulit kami, siguro mga 3 days, bumalik kami. Sabi ko, bakit iba na yung dinaanan natin? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, kwento ko daw na daan. Yun ay na-sketch nung isang engineer sa kanya na yun ang planong gawin. Na yun daw ang planong gawin. Ayan, daanan na ito. Ayan o. Ayan, bahayan na dito banda. Ibang sitio naman ito. Galing ako dun sa kabilang sitio. Ito, ibang sitio naman. Ibang sitio naman tong dinaanan ko. Pangalawang sitio na to. Doon kami sa pangatlong sitio ng barangay na to. Tapos ano yun, tutuloy ko na yung kwento ko. Ano, sabi ng anak ko, na-sketch daw lahat na mula dun sa dagat, yung sa may Century Tree na in-upload ko noon, na may Century Tree doon. Giniba na yung mga bahay doon at yun daw ay nabili na ng may-ari ng planta. Na gagawin pa rin daw, planta yon. Ayon doon sa kinukwento ko sa kanya na dinaanan namin, ang sabi sa akin ng anak ko, magagawin pa lang yon. At saka yung crossing na sinasabi mo, doon itatayo ang pinaka-building ng planta. Sabing ganon. Yung mga tangke, doon yun ilalagay. Tapos, sabi ko, hindi talaga. Sabi kong ganon. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung yung bago kami pumasok dito. Papakita ko na parang paakyat siya, medyo pataas. Meron siyang isang puno ng baliti doon. So nung ikwento ko yon sa isang talagang taga rito siya, sabi ko, doon talaga po kami dumaan. Sabi kong ganon. At ang lupa po doon sa taas na yon ay kulay pula. Imposible yan sinasabi mo, hindi ganun ang kulay ng lupa dito. Kahit sa ang part ng barangay dito, walang ganung lupa, sabi sa akin. Hala, sabi ko, bakit? Ayun ho talaga ang dinaanan namin eh. At saka doon kami dumaan. Walang daan dun ha, gubat yun. Sabi niyang ganun. Kaya sabi niya, napapano kami. So, yun naman kwento ng anak ko. Sabi naman ng anak ko, yun mama, igagawin pa lang. Ibig sabihin, nakarating ka sa hinaharap. Sabing gano'n ng anak ko. Kasi mama, yung kinukwento mo ay nasa sketch pa lang siya ng isang engineer na nakausap ko, sabi niya. Na kaya nga binili yon yung lupa na yun mula dun sa dagat, dun sa may Century Tree na yun, tsaka papunta dun sa yung in-upload ko rin nung nakaraan na sa isang kuweba. Tapos doon, bago ka makaakyat sa sinasabi nilang kuweba na yon, meron ngang malaking puno ng baliti doon. Kaya natakot ako nung sabihin, medyo na ano ako, pero hindi ko naman pinaniniwalaan yun. Pero ngayon, parang naniniwala na ako kasi nga nangyari na sa akin. Nakarinig din ako dati ng ganong kwento. Hindi nga ako naniniwala. Pero ngayon, naniniwala na ako kasi nga nangyari sa akin. Sabi nila na paglaruan daw ako ng mga nakatira doon sa baliti. Hindi naman ako naniniwala doon. Malamang, ang isang paniniwalaan ko, dahil yun naman talaga ang, ayon sa nalalaman ko ha, wala namang nilikhaan Diyos na ganun eh.
Tsaka, basta, hindi ako naniniwala sa ganun. Yung mga nakatira daw sa Balite, yung mga ganun-ganun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi wala naman sa Biblia yun. Ang pinaniniwalaan ko talaga, ako'y napaglaruan ng Diablo. Ako'y napaglaruan ng demonyo. Kasi makapangyarihan siya eh. So gusto siguro niya yung paniniwala ko mabago, mai-focus sa kanya. Yung ibig bang sabihin, ililigaw niya ako. Yung paniniwala ko, babaguhin niya. Parang ganon. Kaya kasi makapangyarihan din naman kasi siya eh. At isang ipinagtataka ko nga, nung time na yun, nung naglalakad ako, ibig sabihin, pinaglalaruan niya ako nun. Ayun doon kami dumaan. Tapos dito kami lumabas. Ayan, natatanaw nyo, diba? Bundok yan. Bundok siya. So, pupunta ako doon sa kung saan kami umakyat, papasok sa gubat. Doon sa doon sa nakita ko. Pero, ang totoo, wala naman talagang daan eh. Kasi gubat siya eh. Walang daan doon sa sinasabi ko. Ang dinaanan namin, daan talaga na papunta doon sa tunay na talagang dadaanan namin. Kaya lang, sabi nung anak ko, bakit ka lumiko? Walang daan doon. Imposible yung sinasabi mo, mama. Hindi tayo dumaan doon. Dahil sabi ko, tayong dalawa magkasama nun ha, dapat nakita mo yun. Mali nga eh, nagtatalo nga kami. Hindi, wala tayong dinaan ng ganun, sabi nung anak ko. Dahil walang daan doon. Yun. Sabi ko, anong nangyari sa akin? Sabi naman nung anak kong lalaki na nakausap nga daw niya yung engineer na ayon sa sketch ng engineer ay gagawin pa lang. So sabi nung anak ko, nakarating ka sa hinaharap. Dahil gagawin pa lang eh. Kaya ang sabi niya, nakarating ka sa hinaharap. Sabi niya ganun. Ayan yan yung ilog. Tapos ayan. Nandoon yung kuweba. Tapos ito daan din, pero nasa ibaba siya. Pero hindi kami dito dumaan. Pero dapat dito eh, dahil may daan dito. Tapos, ang itinuturo ko, yung lampas pa dito. Pero ito ang ito talaga ang daan. Walang ibang dadaanan kundi ito. Kaya, nagtaka yung anak ko. Nasabi niya, bakit doon dumaan? Igubat yun. Ibig sabihin, naglakbay lang yung isip ko. Ewan ko. Nalilito talaga ako. Kasi yung parang kakaiba kasi yung nangyari na yun eh. Dati may nagkukwento sa akin na ganun din, pinipilit na ganun daw. Ay hindi naman talaga yung sinasabi niya yung napaka-imposible talaga. Kagaya ng nangyari nga din sa akin. Na imposible daw yung sinasabi ko, walang daan doon. Ang alam nila, may malaking puno ng baliti doon sa nilikuan ko na yun, na doon sa sinasabi ko na doon kami dumaan, doon kami lumiko. Ayun ay isang malaking punong baliti. Tsaka gubat. Wala talagang daan doon. Kaya imposible daw yung sinasabi ko. Ayun, malapit na ituturo ko na kung saan yung nilikuan ko na yun. Ayan dito siya.
Ayan guys, nakikita nyo, di ba gubat dyan? Yan. Yan. Ito yung sinasabi ko na dito kami lumiko, dito kami dumaan na ipinagpipilitan ko sa anak ko. Ayan o. O di ba gubat siya? Paakyat siya pataas. Kaya sabi nila, imposible yan sinasabi mo. Pero ito yung tinuro ng anak ko na na-sketch sa kanya ng engineer. Nagagawin pa lang. Mula dun sa dagat. Ayun kasi ang dagat eh. Andyan sa Gawican. So, dun sa ipinakita ko sa inyo na Century 3 na yun, doon ay may mga giniba ng bahay. So, ngayon pa, bakanting ano na siya. Bakante na siya na kaya giniba ay mga bahay doon kasi binili na nung may-ari ng planta. Dahil doon nga gagawin. So magmula dun sa dagat na yon, igagawin din na daungan ng barge yun. Tapos dito ang daan paakyat dun sa bundok. Ayan, nakikita nyo yung mga nagwawalis sa daan. Mga utility dito sa barangay, tagapaglinis ng barangay. Ayan sila, ang sisipag nila. Ayan ang si kuya. Tagalinis siya ng aming kalsada. Ayun o, ang dagat. Ayun yung Century 3 o. Yun. Magmula doon sa dagat na yun, papunta sa bundok yan. Diyan. So doon magkakaroon ng daan na panibagong daungan ng barge. Para doon sa gagawin ulit nilang extension yata yun ng planta. O ayan guys, na pinakita ko na sa inyo. Kayo ba, nangyari na rin sa inyo yun? Yung nakarating kayo sa hinaharap pa lang. Nung nakaraan naman, nakita ko sa panaginip bago ko narating. Ngayon naman, narating ko ang hinaharap. Yan, dagat na ulit siya. Oh.